Social media personality na si Rendon Labrador, nag-react sa pag-urong ni Rose Martin sa kandidatura sa 2025 midterm elections. Matatandaang naglabas ng pahayag ang content creator na si Rose Martin Pamulaklakin, o mas kilala bilang si Rose Martin, nitong Huwebes, January 30, 2025, kung saan inanunsyo ni Rosmar na hindi na siya tatakbo bilang konsehal ng unang distrito ng Maynila. Pumunta kasi si Rosmar sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC nitong Huwebes upang formal at opisyal na i-withdraw ang kanyang kandidatura para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sinabi ni Rosmar sa kanyang pahayag na marami siyang natutunan sa pag-file niya ng Certificate of Withdrawal sa COMELEC. Nagpasalamat rin siya sa lahat ng mga taong nagtiwala sa kanya, lalo na sa kanyang asawang si Jerome Pamulaklakin at sa pamilya niya, na ibinigay raw ang buong suporta sa kanya kahit tutol sila sa pagpasok niya sa mundo ng politika. Ibinunyag din ni Rosmar sa kanyang pahayag na isa rin sa dahilan kung bakit hindi na siya tatakbo bilang konsehal ng unang distrito ng Maynila ay dahil 3 buwan na raw siyang buntis sa ikatlong anak nila ni Jerome. Kaya naman nagbigay ng reaksyon ang social media personality na si Rendon Labrador tungkol sa pag-urong ni Rosmar sa kanyang kandidatura sa pagkakonsehal ng unang distrito ng Maynila. Ayon kay Rendon, 1 taon umano ang iginugol ni Rosmar para pag-isipan ang nabanggit na desisyon dahil siya mismo ang nag-udyok sa kanyang kaibigan na huwag nang ituloy ang balak nito. Personal pa nga raw pinuntahan ni Rendon si Rosmar para pagsabihan ito. Sa kasunod na post sa Facebook ay sinabi ni Rendon na pinatunayan umano ni Rosmar na matalino siya at mas marami raw itong matutulungan sa kanyang pag-withdraw. Anya, proud kuya here. 1 taon din yun pinag-isipan, Muntik na tayo guys. Pero mas madami talaga natutulungan si Rosmar tumakbo o hindi, may kameraman o wala tumutulong talaga yan. Saksi ako dyan. Mabuting tao talaga yan, sadyang madami lang haters at naiinis talaga sa kanya, kasi forte niya talaga mang-inis Samantala, nag-post ng mensahe si Rendon para kay Dio Balbuena, o mas kilala bilang si Diwata, kung sana diretsahan niyang tinanong ang 4th nominee ng Vendors Party List kung kailan daw ito atras sa pagkandidato. Sinundan pa ni Rendon ang hiwalay na post niyang, dalhin natin sa Marilaki si Diwata kapag hindi umatras. Nitong Biyernes, January 31, 2025, pinaalalahanan ni Rendon ang publiko na piliin ang mga politikong nagpo-focus sa pagtulong sa tao at hindi ang mga politikong nakafocus sa paninira ng kalaban nito sa pwesto.